Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. 5 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Huwebes tayo ngayon, 23 ng Oktubre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa flood scam ila-livestream na. Abay, nasa mga mainstream media na yan kung gusto nilang i-carry, ha? Tanggapan ng DPWH sa Quezon City nasunog. Mga dokumento pinasisecure naman ng ICI. Sunog sa gusali ng DPWH sa Quezon City, pinaiimbestigahan na rin ang Ombudsman. Congressman Miao Barsaga sinibak na bilang reserve force ng Armed Forces of the Philippines. Wellness break para sa mga guro at estudyante, kinasaan ng Department of Education. Klase sinuspende mula October 27 hanggang 30. Department of Agriculture nagpatupad na ng import ban sa buhay na baka mula Spain. Bagyong Salome, lumakas pa. Nasa tropical storm category na, Batanes nasa ilalim ngayon ng signal number 2. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng mga balita, lumakas pa ang Tropical Depression Salome. Ito ay nasa tropical storm category na. Huli itong namataan sa coastal waters ng Basco, Batanes. Taglay ang lakas na hangin 65 km bawat oras malapit sa gitna. Ang pagbugso nito maabot naman ng 70 km bawat oras. Kumikilos ng southward direction. Ang bilis ng bagyo ay 20 km per hour. Nakataas naman ngayon ang signal number 2 sa Batanes habang signal number 1 sa western portion ng Babuyan Island at northwestern portion ng Ilocos Norte. Dahil dito asahan na malakas na magpag-ulan dala ng bagyong Salome sa Batanes hanggang sa araw ng Biyernes o bukas. Ayon sa pag-asa, posibleng maglandfall ang bagyo sa Batanes sa susunod na 12 oras. Inaasahan ding dadaan ang bagyo sa Babuyan Island ngayong umaga at mamayang hapon naman sa Ilocos Norte. Sa pagtayo ng pag-asa, hihina naman si Salome bilang tropical depression sa susunod na 12 oras hanggang sa humina ito ng tuluyan at maging remnant na lamang sa araw ng Biyernes. Isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya naman ng Capiz dahil sa epektong iniwan ng bagyong Ramil sa lalawigan. Sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot sa 117 mula sa 474 barangay na nasa 15 bayan ang naapektuhan ng pagbaha. Mahigit sa 4,300 magsasaka ang naapektuhan matapos na malubog sa tubig bahang mahigit 4,100 hectares ng mga lupang sakahan. Sa pinakahuling ulat, 3 kumpirmadong namatay, 2 ang mga ito ay nalunod sa Roa City, 1 naman ang nakuryente sa Pilar at 3 ang sugatan. Magpapatupad ng wellness break ang Department of Education sa lahat ng mga pampublikong paaralan mula October 27 hanggang 30. Ayon kay Education Secretary Sanang Gara, layon nitong mabigyan ng sapat na panahon ng mga guro at mga mag-aaral para magpahinga at makarecover sa mga naranasang kalamidad at pagkalat ng flu-like illnesses sa bansa. Sinabi ni Angara, karamihan sa mga guro at mga estudyante ay mula sa mga lugar na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at lindol, yan din ang kumakalat na flu. Kaugnay nito, nagkatakda naman ang pagbabalik ng eskwela ng mga estudyante sa November 3 na
o pagkatapos ng undas. Magandang umaga, Pilipinas! Hindi ba kailangan gawing mandatory ang pagsusuot ng face mask sa mga pampublikong lugar? Ayon sa infectious disease expert na si Dr. Rodgin Solante, inaasahan ang pagtaas ng bilang ng mga nagkakaroon ng kaso ngayong panahon ng tagulan. Hindi rin ay ito dapat pangambahan dahil mababa ang fatality rate ng flu o influenza, maliban na lamang kung senior citizen o kaya may comorbidities. Para maiwasan ang hawaan, mahalagang makapagpahinga, makapagpagaling muna ang sino mang may sintomas ng flu o trangkaso bago pumasok sa trabaho o paaralan. Mag-take din ho kayo ng vitamin C para lumakas ang inyong immune system. O dili kaya pwede hong ultabayo, para makatulog din kayo na mahimbing. Sinabi pa ni Dr. Solante na makabubuti rin ang pagpapabakuna kontra flu para sa mas mababang tsansa ng paglala nito sakaling mahawaan o makaranas ng sintomas. Isa din yan sa factor ang nakikita namin ngayon because of the weather, no? So yung stability ng mga mikrobyo na to, mas lalo silang very stable sila. So madali silang makakapit sa tao at madaling mag-transmit, no? At isa sa mga nakita rin natin, baka mababa yung vaccination rate natin ng flu vaccine. Kaya siguro nakakawaan din. Ayun. Umaabot naman sa 35 bilang ng mga namatay na sa dengue sa Quezon City mula January 1 hanggang October 20 ngayong taon. Sa datos ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, 4 ang namatay mula sa Barangay Batasan Hills, sinundan ng Barangay Payatas B at Barangay Pinagkaisahan na may 3 naman. 2 naman ang namatay na naitala sa Barangay Capri, Commonwealth, Doña Imelda, Pinyahan at Tandang Sora. Umakyat naman sa 9,243 ang kabuang bilang na matinamaan ng dengue sa lungsod. Mas mataas ito ng 79.44% kumpara sa naitalang mga namatay o nagkasakit sa panahon o sa naturang kaparehong panahon noong 2024. Dahil dito patuloy ang paalala ng lokal na pamahalaan agad magpakonsulta sa mga ospital o klinik sakaling makaranas ng anumang sintomas. Magandang umaga, Pilipinas! Oy mga misis, amoy araw mas si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay Italian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw tumoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Eto ngayon, kung gusto ho ninyong ma-detox din na inyong katawan, ha? Meron hong ibibigay na recipe sa atin si Tita Tina. Mabisang paraan ang pipino at pinya para maging malinis at manatiling malusog ang ating kolon. Sa pamamagitan ng simpleng pag-inom ng pinagsamang pipino at pinya na tumutulong sa natural na detoxification ng katawan, na ilalabas natin yung mga toxins mula po sa ating bituka. Ayon sa mga eksperto sa nutrisyon, ang pinya ay mayaman sa bromelain, isang natural enzyme na tumutulong sa pagtunaw ng protina at nagpapagaan ng panunaw. Mataas din ito sa vitamin C, nagpapalakas ng immune system at tumutulong na labanan ang pamamaga sa bituka. Samantalang pipino naman, binubuo ng mahigit 95% na tubig, kaya mahusay itong pang-flush ng mga toxins, pampadulas ng ating digestive tract. Naglalaman din ito ng fiber at mga compound na makatutulong para kumalma ang lining ng ating mga bituka. Kapag pinagsama daw po ang dalawang sangkap, epektibo itong natural colon cleanser na makatutulong upang maalis ang naipong dumi sa bituka, mabawasan ang bloating, manatiling regular pagdumi, na papabuti din ang overall digestive health. Perpekto din itong inumin sa umaga o bilang bahagi ng isang healthy cleanse. Ayan ha? Magkano bang... mamaya alamin natin kayo, sino bang magpapalaing ka rin, Robert, ngayon? Edwin, bigyan mo nga kami ng presyo ng papaya, ng pinya, tsaka ng pipino, ha? Ayan, alam ko, maraming pinya dyan po sa Tagaytay. Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunutong ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Formula, tanggal ang matitindi mancha based on tense at chocolate, modern 7 on cotton. Gawa po ito ng ACS.
Wagang tunog. Ayan, at habang kayo po ay naglalaba gamit ho ang Pride detergent o naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 9,000 pesos. Ano yan, ha? 9,000 po ang halaga ng mahiwagang tunog ngayon. Basta dalawang item yan. Mahirapan, ano? Mahirap yung isang... bigyan na natin yung unang item. Yung isang item na sinabanggit natin. Yung isang item po ay... si Mabel lang yata meron ito eh. Hindi, tsaka yung mga big time ng mga bahay. Alam mo, bahay ni Ray Taladro, yan. Electric cabinet. Kaya sabi ko sa inyo, di kuryente eh. Electric cabinet. Saan nyo ba ginagamit yung electric cabinet? Wala kaming ganyan sa bahay. Okay. Yaman, no? Nakatago doon yung mga mamahaling. Ganun. Kami sa drawer lang. Sapat na yun eh. Bakit? Kontraktor ka ba? Ayan. Electric cabinet daw po yung isang hinahanap natin. Mahirap walaan eh. Ayan. So, binigay ko na. Electric cabinet po yung isang hinahanap. Yung isa, dekuryente din. Ayan, ha? Basta, walaan nyo. Ang inyong mga sagot, ipapadalo nyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong mga sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Hindi po daw yan kahadiyero. Hindi kahadiyero dahil ibang kahadiyero naman, ano lang eh, wala namang kuryente, di ba? Battery lang yung iba. Iba nga, ano lang, manual. Mas maganda yung manual para kahit na maubusan ng baterya, pwede mong buksan. Ha? So, electric cabinet ho yung isang hinahanap. Maganda umaga, Pilipinas! Iniulat naman ng Bureau of Fire Protection na short circuit ang sanhi ng sunog na sumiklam sa tanggapan ng DPWH Bureau of Research and Standards sa Quezon City pasado alas 12:30 kahapon. Batay sa inisyal na spot report ng Bureau of Fire Protection National Capital Region, nagkaroon ng electrical ignition dahil sa short circuit kaya't nasunog ang gusali. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection NCR, sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang kanilang investigasyon sa nangyaring sunog na umabot ng ikatlong alarma. Una nang sinabi ng DPWH na batay sa initial findings, nagsimula ang sunog makaraang sumabog ang isang computer unit sa Materials Testing Division. Tiniyak naman ito na walang nasunog na namang dokumentong may kinalaman sa plant control scandal at wala ring empleyadong nasugatan. Ang ganda naman kasi ng timing. Kung kailan kontrobersyal, saka nagkaroon ng ganyang insidente. Kaya hindi mo talaga may iwasang magduda yung ating mga kababayan. Ano ha? Uso yan ganyan. Pagka may mga iniimbestigan, biglang nasusunog eh. Pinawi naman ng Department of Public Works and Highways ang pangamba na kasama sa nasunog ang mahalagang dokumentong may kaugnayan sa manumalyang plant control projects na ngayon ay iniimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure. Sa isang pahayag, sinabi ng DPWH walang mahalagang dokumentong nasunog sa misteryosong sunog na naganap sa gusali ng Bureau of Research and Standards ng DPWH sa EDSA Kamuning, Quezon City kahapon ng tanghali. Paglilinaw pa ng DPWH ang nasunog na gusali ay ginagamit sa pagsasagawa ng research, pag-aaral, formulation ng mga policy ng gobyerno para sa infrastruktura at testing site ng construction materials tulad ng semento, bakal at iba pa. Meron palang ganun? Bakit puro substandard yung ginagamit? Batay sa paunang investigasyon, lumitaw ng sunog ay nagmula sa isang computer unit sa loob ng Materials Testing Division na sumabog at wala namang empleyadong nasaktan. Bukod sa BRS office, nasa loob din ng compound ang tanggapan ng DPWH Region 4B. Pinasisecure na ng Independent Commission for Infrastructure ang mga dokumento ng Commission on Audit kasunod naman ng nangyaring sunog sa tanggapan ng DPWH sa Quezon City. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni ICI Chairperson Justice Andres Reyes Jr. may posibilidad na sunugin ng anyay mga kriminal ang tanggapan ng COA para wasakin ang mga dokumento nito. Inihalimbawa ng ICI Chairperson ang nangyari sa Cebu Scandal noong 1990s kung saan sadyang manong sinunog ang Treasury Building para sirain ang mga dokumento at records na may kinalaman sa public funds. Samantala, sinabi rin ni Reyes, walang nadamay na dokumento hinggil sa plant control project sa sunog na nangyari naman sa tanggapan ng DPWH kahapon.
the burning in Quezon City does not involve flood control projects. But I did had a meeting with the COA, and I told him that you have to secure all the records of the COA because as an investigator before with the ombudsman, I know that there's a tendency for the criminals to burn down the office, which happened in the Cebu scandal when they burned down the entire Treasury building in the 1980s. Grabe, no? May ganung insidente pala, ha? Pinaiimbestigahan na rin ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang nangyaring sunog sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways, Bureau of Research and Standards sa Quezon City. Ayon kay Rimulya, nais niyang malaman ang posibilidad kung sinadya o hindi ang nangyaring sunog. Sinabi ng Ombudsman, inatasan na niya ang National Bureau of Investigation, ang Bureau of Fire Protection na siyasatin ang insidente upang alamin kung may tangkang cover-up kaugnay ng investigasyon sa mga maanomalyang proyekto. Pasado alas 12 tanghali ng kahapon, nang masunog nga ang gusali ng DPWH BRS sa Nia Road, Barangay Pinyahan. Umabot ito ng third alarm. Hindi naman naapektuhan ang mga dokumentong may kaugnayan sa investigasyon na manoy GOES at mga substandard flood control projects ng DPWH. Eto, wala nga daw pong anumang dokumentong nasunog hingin sa inaimbestigahang maanomalyang flood control projects. Ito ang tiniyak ni DPWH Bureau of Research and Standards Director Juliana Vergara kasunod ng sunog na sumiklam sa gusali ng ahensya sa Quezon City. Ayon kay Vergara, tanging reports sa validation ng mga materyales at calibration documents ang nadamay sa nangyaring sunog. Ang mga nasira pong dokumento ay mga reports sa mga validation ng materials, yung regular po na ginagawa ng Bureau of Research, yung materials na naturally occurring sa bawat region at district offices. Mga calibration reports po. In general po, wala pong documents pertaining to the issues na yung kung pinag-uusapan ngayon na naapektuhan po dahil kami po ay nagko-contact ng research. Yun po. Samantala, inatasan naman ng Office of the Ombudsman ang NBI nga na makipag-ugnayan sa Bureau of Fire Protection upang malaman kung sinadya ba ang naturang sunog. Binigyan din naman ng Pangulong Bongbong Marcos na walang puwang sa bansa ang mga responsableng pagmimina. Itong pinahayag ng Pangulo kasabay ng pagbubukas ng Mining Philippines 2025 International Conference and Exhibition. Ayon sa Pangulong BBM, patuloy na isinusulong ng administrasyon ang responsable at climate resilient na pagmimina sa bansa. Kaugnay nito, kailangan na niyang masiguro na bawat mining operation ay naaayon sa mga environmental commitment ng Pilipinas gaya ng Paris Agreement at Philippine Energy Plan. Tiniyak din ng Pangulo na mahigpit ay patutupad ang mga batas laban sa gawaing maituturing banta sa kalikasan at maging sa tao. Irresponsible mining has no place in our nation. We will strictly enforce the laws against practices that destroy forests, that poison rivers, that endanger lives. Mining should build communities, not burden them. Sa iba pang mga balita, pumasok naman sa isang partnership ang Philippine Amusement and Gaming Corporation at ang National Privacy Commission. Naglalain nitong palakasin ang proteksyon sa data privacy at tiyakin ang pagsunod sa regulasyon ng buong gaming sector sa bansa. Ang collaboration ay ginawa sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding, tinagdaan ng PAGCOR at saka ng NPC. Sa ilalim ng kasunduan ng dalawang ahensya ay magtutulungan upang tugunan ang mga hamon sa privacy ng data, pahusayin ang stakeholder collaboration at ipromote ang isang ligtas at trusted gaming environment. Ayon kay PAGCOR at CEO Chairman Al Tenco, ang partnership ay nagpapatibay sa commitment ng state gaming firm na mapangalagaan ang mga personal data ng mga empleyado nito, mga licensee at ang mga tumatangkilik sa paglalaro. Iginit pa ni Chairman Tenco ang MOU ng PAGCOR at ng NPC ay isang vital step sa pag-align ng mga patakaran at mga proseso ng PAGCOR sa nagbabagong data privacy landscape.
Pinagtitibay din niya nito ang kanilang tungkulin na maprotektahan ang personal na mga impormasyon habang tinitiyak naman na ang kanilang operasyon ay nananatiling transparent, compliant at sumusunod sa mga panuntunan, higit sa lahat ay mapagkakatiwalaan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! At dahil magwi-weekend, para sa mga suki natin dyan sa Nueva Ecija, dyan po sa Kidapawan City, dyan sa Marahing Aga sa ating mga kababayan dyan sa Bicol, magwi-weekend, di ba? May good news tayo. Nasa 78% ng mga kababaihan ang nagsasabing mahalaga ang Girls' Night Out isang beses kada 22 days para sa emotional balance, social connection at nakakaramdam sila ng sigla. Ayun. Kung may Girls' Night Out, dapat meron ding Boys' Night Out. Gabi-gabi daw yan. Lalong-lalo na yung ginagawin pag-uwi pagkatapos ng sweldo. Ito ang resulta ng isinagawang survey sa 2,000 kababaihan ng Tucker Research. Ito po sa Amerika naman. Sa survey, maraming nagsasabing simpleng pagkukwentuhan, tawanan at kahit isang basong alak o beer kasama ang mga kababaihan ay nakatutulong upang makapagpahinga sila mula sa trabaho, pamilya at pang-araw-araw na gawain. Doon sa mga pamilya, sa mga anak, na kita ninyo si Mami maagang umuwi, pasalamat kayo at hindi nagbibisyo, hindi nahihilig sa mga Girls' Night Out. Nakatutulong din ito para mabawasan ang stress at sa kanilang mental health. Ayun. Bagamat hindi ito isang peer-reviewed academic study, ipinapakita naman ang resulta ang isang mas malawak na katotohanan na sinusuportahan ng psikolohiya. Ang koneksyong panlipunan ay mahalaga sa well-being ng isang individual. Sinulat po ito ni Ate Tina. Parang may gustong paringgan, hindi naman. Gusto niya lang iparating yung naging resulta ng naturang pag-aaral. Dahil magbabakasyon. Kagagaling niyo lang sa bakasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Tuloy yan ang inalis ng Philippine Army Reserve Force si Cavite Congressman Francisco Kiko Barsaga. Ayon kay Army spokesperson Colonel Louis Di Maala, epektibo ang pagkakatanggal kay Barsaga noong pang September 21 alinsunod sa Standard Operating Procedure No. 7 ng Armed Forces of the Philippines na tumutukoy sa grave offense. Kasunod ito ng social media post ni Barsaga kung saan makikita sa larawan, suot nito ang isang military uniform at may caption na manoy ng uudyok o ng hihikayat ng pag-aakla sa pamahalaan. Bunsod nito, hindi na otorisado ang naturang kongresista na magsuot ng uniforme ng militar at hindi na rin siya maaaring makomisyon sa regular o reserve force ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Asan yung... nakita nga natin yung sa mga social media post ni Representative Barsaga na he was insinuating sedition with an attached yung photo niya na naka-military uniform. So ito ay nakakabahala dahil itong mga statements na to and yung pagpapakita na naka-uniforme siya while expressing these sentiments, endangers yung pagiging non-partisan position ng Armed Forces of the Philippines. Kaya ito yung naging basis natin at naging violation niya doon sa existing AFP rules and regulation. Mahigit naman sa 13 million pesos na laga ng smuggled carrots mula sa China ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Manila. Inaamag na, nangangamoy na ng maharam ng customs ang mga puslit na carrots sakay ng 3 40-footer container na may bigat na aabot na mahigit 53,000 kilogram. Ayon sa Bureau of Customs, dumating ang shipment noong pang October 2 at idiniklara bilang mga produkto tulad ng bathroom pictures, napkins at mga storage box. Ayon kay Assistant Commissioner Vincent Pindlip Marunilla, inihanda na ng ahensya ang mga kukulang kaso laban sa mga responsable sa naturang iligal na kargamento.
Kabilang sa mga kakaharapin nito ang paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Binigyan din naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang kanilang patuloy na pagpatupad sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos, protektahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at tiyakin ang patas na kalakalan. PMAP Conference 2025, formal nang binuksan sa Cebu City. Detalye ng balita mula kay Dodi Ladrera mula sa Action Radio Cebu. Dudes. Formal nang binuksan ang taunang PMAP Conference 2025 dito sa Cebu City, kung saan nagtipon-tipon ang mga delegado mula sa iba't ibang sektor ng industriya upang talakayin ang mahahalagang issue sa pamamahala ng tao at pagunlad ng mga empleyado. Ang tema naman ng taong ito ay Empowering Talent for Sustainable Future, na itinatampok naman ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kakayahan ng mga manggagawang Pilipino at upang matugunan ang mga hamon ng makabagong panahon. Ayon naman sa mga tagapag-organisa ng PMAP Conference 2025, na layunin nito na hikayatin ang mga lider sa larangan ng human resources na lumahok sa mga diskusyon tungkol sa talento, inobasyon at sustainable growth. Kabilang naman sa mga delegado ang mga matataas na opisyal mula sa iba't ibang mga kumpanya, mga eksperto ng larangan sa human resources. Nagkaroon din ng serye ng mga talakayan, workshops at panel discussions na pinangunahan naman ng mga kilalang profesional at mga lider sa human resource industry. Bilang bahagi naman ng PMAP Conference 2025, nagkaroon din ng pagkakataon ng mga delegado na makilala mga bagong innovations sa technology na maaaring makatulong sa pamamahala ng mga empleyado. Umaasa naman si PMAP 2025 President Ms. Lily Quintans ng naturang pagtitipon-tipon ay magsusulong sa mas positibong pagbabago sa kultura ng trabaho sa buong Pilipinas. Report mula sa DYRC Action Radio Cebu. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino, Dodi Ladrera. Dagang salamat, Dodi Ladrera. Maganda umaga, Pilipinas! Yan yung mga batikang FM guys natin dyan ho sa Cebu. May butag sa matig paminaw nato rin sa Sugbo. Halos 200 college scholars naman ng SM Foundation ang nagtapos with flying honors. Wow. 8 sa mga ito ang nagtapos ng summa cum laude, 33 ang magna cum laude, 47 ang cum laude, at 14 naman ang may academic distinction o natatanging parangal. Bagaling. Kabilang sa mga graduate na summa cum laude na SM scholar ay sina Wela Beril Otorra ng Jose Rizal University, Nikki Joyce Bamayja ng Asia Pacific College, Anthony Jonas Senina Jr., National University, si Pernina Cassandra de la Cruz ng National University, Sandra Julia Dimaapi ng National University, Syra Jeremy Jimenez ng University of Mindanao Main Campus, si Ashley Brady Rosal ng PUP Santa Mesa, Brian Harmy Tagostosa ng Cavite State University Main Campus. Congratulations at maraming salamat din sa SM Foundation sa pagsuporta sa mga naturang scholars. Padala natin sila ng tsokolate. Tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po naman ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Tinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon na nagpuproduce na sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants yan ng mga raw material galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. Kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana tangkilikin natin ang tangerine chocolate. Maganda umaga, Pilipinas! Lalaki na may bitbit na barel nakahubad ng t-shirt palakad-lakad sa bahagi ng Poblasyon 5, abay labis na daw pong inibabahala ng Barangay Council. Sino ba yan? Alamin natin mula kay Jundi Makutak, Aris 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
Nagdulot ng matinding takot sa mga residente ng Poblacion 5, Joselim Senior Street, Cotabato City, ang nakitang lalaking nakahubad ng t-shirt at may dalang automatic rifle na naglalakad patungo sa barangay hall ng Poblacion 5. Nakuhanan ng CCTV ang naturang lalaki na huling nakitang pumasok sa isang bahay malapit sa lugar. Since nangyari ang insidente malapit sa barangay hall ng RH5, bilang reaksyon, tinatawagan ng Poblacion 5 Council ang atensyon ng Cotabato City Police Office, PROBAR, MBLT6 at ang City Government upang maimbestigahan at matukoy kung sino ang naturang lalaking may dalang baril. Sa nagkaisang public statement ng Poblacion 5 Council, ang insidente ay sa umanong seryosong banta sa seguridad ng Cotabateño at ng Bangsamoro at kailangan umanong maaksyonan ito ng local authorities bilang isang lantarang paglabag sa batas. Sa press release na inilabas ng Cotabato City Police Office led by Police Colonel Jibin Bongcayaw, lumalabas sa kanilang initial findings na ang bitbit na baril ng tao ay isang pellet gun, isang replika o imitation umano ng firearm. At batay naman sa pag-identify ng mga residente sa lugar, kilala umanong mentally ill ang nasabing individual. Kinu-question naman ng barangay officials ng Poblacion 5 ang kapuna-punang pagbabago ng forma ng naka-insert na magazine sa baril habang hawak ng suspect. Straight umano ito ang forma ng magazine. Subalit sa kuhang larawan naman ng PNP ay biglang curve na umano ang magazine ng nasabing baril. Sa kabila nito, panawagan ni Police Colonel Jibin Bongcayaw sa publiko na magiging kalmado, mapagmatsyag sa paligid at huwag magpakalat ng kung ano-anong non-verified information sa online. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. Ito naman, isang magandang balita para sa mga masisipag at magigiting na sakop ng sandatahang lakas ng Pilipinas, partikular na yung mga kawani ng Philippine Navy. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer kay Castro, ipinagutos na ng Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Budget and Management, partikular na kay Secretary Amena Pangandaman, ang pagpapalabas ng halos 800 million pesos ng kabuuang halaga para sa kanilang 2023 Performance-Based Bonus o PBB. Kabilang dito, ayon kay Jose Castro, ang Philippine Navy, Philippine Air Force, ganyan din ang NICA. Bahagi ang performance-based bonus ng binibigay sa mga kawani ng pamahalaan bilang pagpupugay sa kanilang serbisyo at sakripisyo para sa bayan. Ayon naman kay Secretary Pangandaman, patunay ito na suporta at pagpapakita ng taus-pusong pasasalamat sa magigiting na kawani sa kanilang mahusay na paninilbihan at pagtiyak ng seguridad para sa sambayanan. Sa kasalukuyan, alinsunod sa utos ng Pangulong BBM, maliban sa bonus ng Navy, Air Force at NICA, naihatid na rin ang 1.64 billion pesos na bonus para naman sa Philippine Army, 3.39 billion naman para sa Philippine National Police. Itinuturing ito ng Pangulo bilang isang malaking suporta para sa mga pamilya ng mga kwalipikadong opisyal at mga kawani bilang pagkilala sa kanilang katapatan at sipag sa serbisyo. Sa ating mga kasundaluhan, sabi ho ng Pangulo, gayon din sa kapulisan, taus-pusong ang pasasalamat at isang matikas na saludo sa inyong lahat. Ay, baka kayo may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compounding Prumal Cologne. Aba, yun yung babangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol para DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Nako! Madalas daw po ang rayo tuwing gabi dyan po sa may Parola area sa Maynila. Nagre-reklamo ng mga residente. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Nagre-reklamo ng mga residente ng Parola sa Maynila dahil sa madalas na kaguluhan at riot na nagaganap sa pagitan ng Gate 18 at Gate 19 Tondo side, particular sa MICT South Access Road. Ayon sa mga residente, halos gabi-gabi hanggang madaling araw nangyayari ang rambulan kung saan ginagamit ang mga bote at pinggan bilang sandata at nagbabatuhan. Nanawagan sila sa mga otoridad na agad na aksyonan ang sitwasyon upang matiyak
ang kaligtasan ng mga naninirahan at mapanatili ang kaayusan sa lugar. Samantala, isa pang residente mula naman sa Gate 46 Parola Binondo side naman ang humiling na agarang aksyon mula sa mga kapulisan dahil sa mga kabataang nagrarayot tuwing gabi at kagabi lamang at sa maraming tambay sa naturang lugar. Nananawagan muli ang mga residente ng Parola sa Manila Police District na magsagawa ng masinsinang pagpatrolya upang maiwasan ang anumang karahasan at mapanumbalik ang katahimikan sa kanilang komunidad. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Samantala, bangkay ng 20 anyos na estudyante na nalunod sa Tinglayan, Kalinga, natagpuan na. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzales sa RH41 ay Bagdabigat, Romy. Natagpuan ng katawan ng isang 20 anyos na estudyante na nalunod kamakalawa ng hapon sa Chico River sa bahagi ng Bangad, Tinglayan, Kalinga. Isang kasama ng biktima ang nagpasakloro sa Operation Center ng Tinglayan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office matapos malunod ang kanyang kasamang estudyante sa Chico River. Pagkatapos matanggap ang impormasyon, kagad na naglunsad ang search, rescue at retrieval operation. Ang mga personnel ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, PNP, Bureau of Jail Management and Penology at iba pang volunteers para hanapin ang naturang biktima. At pagkatapos ng malawakang paghahanap, natagpuan ang wala ng buhay na labi ng biktima na nakilalang si Julius Pasodag, Information Technology student ng Kalinga State University at residente sa Tanglag, Tabuk City. Naiwini ang labi ng estudyante sa kanilang tahanan. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Justy Aguina. 42 makalipas ang alas 4, pinakilos na ng Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Education, Department of Public Works and Highways at mga lokal na pamahalaan bilisan ang pagpapatayo ng mga karagdagang classroom sa buong bansa. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, alinsunod dito sa hangarin ng Pangulong Bongbong Marcos na ibigay na lamang ng direktang pondo sa mga lokal na pamahalaan kaugnay ng pagpapatayo ng mga classroom sa bansa. Isang Memorandum of Agreement o MOA ang ipalalabas sa kasunduan ng DPWH, DepEd at mga local government units upang ito'y maipatupad. Para maigsulparan ito na mabilis ang pondo para sa pagpapatayo ng mga silid-aralan, ibibigay na sa mga LGU para silang magpatupad ng konstruksyon habang minomonitor ito ng DepEd at saka ng DPWH. Target ng DepEd na mapabilis ang pagpapatayo ng higit sa 2,000 mga classrooms sa pagtatapos ng taon. Unang napaulat na meron lamang 22 classrooms ang natapos kahit na may pondo ang DPWH dahil lumalabas na nauwi ang pondo sa mga flood control project. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng direct funding ang mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatayo ng mga classrooms sa bansa, nakatakdang magkaroon ng Memorandum of Agreement ang DPWH, DepEd at local government units upang mapatupad ito. Ang nais ng Pangulo, ang kakulangan sa classrooms ay dapat na mapunan sa lalong madaling panahon para sa kabutihan ng mga mag-aaral. Hindi pwede ang mabagal kumilos. Yan ang direktiba ng Pangulo. Nakatuon na ang paningin ng Pangulo sa mga mabilis na pagsasaayos ng mga classrooms dito sa DPWH, DepEd at LGU. Magkasunod na bomb threat naman nagdulot ng paglikas ng mga mag-aaral sa 2 paaralan sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. 2 magkahiwalay na bomb threat ang nagdulot ng tensyon at agarang paglikas sa mga estudyante at guro sa Davao Wisdom Academy at Mental Comprehensive National Senior High School kahapon Miyerkules, Oktubre 22, 2025. Unang naitala ang insidente bandang alas 10:20 ng umaga sa Davao Wisdom Academy sa F. Torres Street, Barangay 19-B. Ayon sa report, si Alnajis, 24 anyos at guro sa paaralan ang nakatanggap ng chat message mula sa Facebook account
account na Garcia na nagsasabing may bomba umano sa loob ng paaralan at may kahinahinalang lalaki na kasuot ng asul na damit na may dalang itim na bag. Agad na sinuspende ng mga guro ang klase at pinalikas ang mga estudyante habang respondi ang mga tauhan ng Santa Ana Police Station, SWAT at Explosive Ordnance Disposal Team bandang alas 11:44 ng umaga. Matapos ang masusing paniling at clearing operations, idiniklara ng EOD na negatibang lugar. Wala natagpo ang pampasabog sa loob o labas ng paaralan. Samantala bandang 1:10 ng hapon, isa pang bomb threat ang naiulat sa Mintal Comprehensive National Senior High School sa Barangay Mintal, Tugbok District, Davao City. Nakatanggap umano ng mensahe ang opisyal na Facebook page ng paaralan mula sa account na Kuzo Wagner na nagsasabing may nakatanim na bomba sa lugar. Agad ding pinalikas ang mga estudyante at guro patungo sa ligtas na lugar habang nagsagawa ng cordoning at clearing operations ang mga pulis. Pagsapit ng alas 2:10 ng hapon, idineklara rin ng mga otoridad na clear ang lugar matapos matukoy na walang pampasabog sa nasabing paaralan. Ayon sa Davao City Police Office, patuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga nasa likod ng magkasunod na bomb threat at tiniyak nilang nanatiling ligtas at maayos ang kalagayan sa mga paaralan sa lungsod ng Davao. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dengan salamat, June Suter. Ay, magandang umaga po kay Mercy Roger dyan po sa Belgium. Good morning po sa ating mga suki dyan po sa Ibayang Dagat. Evan Lang dyan sa Las Vegas, Nevada. Good morning. At syempre sa mga suki natin nakatutok dyan po sa Abulog, Cagayan. Akala nyo important pa rin At sa mga taga-Kidapawan City. Alvin Nunez nakatutok naman dyan po sa Alberta, Canada. Maganda umaga, Pilipinas! Binuhay ni Senator Senator Bongo ang kanyang panawagan para sa mas malakas na collaboration ng gobyerno upang matiyak na lahat ng mga super health centers na pinopondohan ng national government ay nagiging fully operational. Kasunod ito na report ng Department of Health na halos 300 na itayong pasilidad ang nananatiling unused o hindi pa nagagamit sa iba't ibang panig ng kapuluan. Paulit-ulit si Senator Go sa kanyang apila sa mga nakaraang pagdinig ng Senado. Ang pinakahuli ay sa deliberasyon ng budget ng DPWH na magkaroon sana ng urgency matapos na kumpirmahin ng DOH na dandaang mga super health centers ang na-turn over na sa mga lokal na pamahalaan pero nananatiling idle dahil sa kawalan ng kuryente, supply ng tubig at wala ding staff. Nagpahayag ng pagkamahala si Senator Go dahil nasasayang lamang ang mga milyones pesos na galing sa buwis ng bayan para sa pagpapatayo ng mga nasabing pasilidad, ngunit nananatiling hindi na-access ng mga Pilipino na higit na nangangailangan sa mga pangangalagang pangkalusugan. Sa assessment ng DOH, nasa 878 super health centers ang napondohan sa pagitan ng 2021 hanggang 2025 sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program. 513 ang natapos, ngunit 196 lamang ang operational, 17 naman ang partially operational. Nasa halos 300 naman ang natapos ng pasilidad ang nananatiling idle, habang 365 ang nasa ilalim pa ng konstruksyon. At least mas marami ito kaysa sa 22 na mga school buildings, di ba? Mga classroom. Mas marami-rami ho yung mga health center na naitayo. Nagpatupad ang Department of Agriculture ng pansamantalang pagbabawal sa importation ng buhay na baka o mga water buffalo, kasama ang mga bilig o mga embryo, similya at hilaw na balat o katad mula sa Spain, kasunod ang pagkalat ng Lumpy Skin Disease o LSD sa Catalonia. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tulaurol Jr. na ang hakbang ay upang mapigilan ang pagpasok ng virus sa Pilipinas at maprotektahan ang kalusugan ng mga lokal na baka, gayon din ang populasyon ng water buffalo. Batay naman sa Memorandum Order No. 66. Ang pagbabawal ay kasunod ng opisyal na report mula sa Spanish Veterinary Authorities sa World Organization for Animal Health na nagkukumpirma ng kontaminasyon sa mga alagang baka noong October 1. Ang Lumpy Skin Disease ay nakakahawang viral disease. Tumatama ito sa baka. Kumakalat ito sa pamamagitan ng kagat ng insekto tulad ng langaw at lamok. Bagamat hindi nakahahawa sa tao ang LSD, ay maaaring magdulot ng malaking pagkalugi sa ekonomiya sa pag-aalaga ng hayop. Upang maiwasan ang panganib, sinuspindi na ng DA ang pagpasok ng lahat ng buhay na baka mula Spain, kabilang din ang mataas na banta sa produkto ng hayop tulad ng similya, embryo at hindi na iprosesong balat. Most wanted sa Calabarzon ay tinuturing ng gahasa sa isang menor de edad. Arestado naman sa Northern Samar matapos ang 2 dekadang pagtatago.
Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. May buntag ni mo, Jane. Isa na namang wanted sa ibang lugar ang nahuli dito sa lalawigan ng Northern Samar matapos ang halos 2 dekada na pagtatago sa batas. Isa itong regional level most wanted person ng Calabarzon sa bayan ng Las Navas ito na aristo. Ayon sa ulat ng PNP Las Navas, nasabing wanted ay tinuturong ng gahasa sa isang minor de edad at formal na sinampa ng kaso. Matagumpay itong nariso ng mga tauhan ng Las Navas Police na pinamumunuan naman ni Police Captain Jimmy Tubigan. Ito ay most wanted person regional level ng Calabarzon. Sa datos na nakalap ng PNP, ang nasabing akusado ay isang 35 taong gulang, residente ng Calapan, Mindoro. Naharap ito sa kasong qualified rape of a minor. Ibinaba ang warrant of arrest laban dito noong August 11, 2005 ng Family Court 4th Branch 11, Calapan City Oriental, Mindoro at walang inilagak na piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng nasabing wanted. Naipabatid sa akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal sa oras ng kanyang pagkakaaristo sa ilalim ng alternative recording device. Agad na dinala ang sabing wanted sa Las Navas Police para sa tamang disposisyon at ituturn over nito sa korte na pinagmula ng kaso. Nahuli ang nasabing wanted dahil na rin sa tulong ng komunidad. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Samantala, Embahada ng Pilipinas nakikipag-ugnay na sa mga otoridad sa US kaugnay ng denial entry sa mga Pinoy seafarers. Live mula po sa Washington, kasama natin si Joyjon Balarete Acol. Joyjon, good morning. Naku, naputol si Joyjon. Bakit Joyjon? Magandang umaga, Kuya Angel. Nagkikipag-ugnayan ngayon ang Embahada ng Pilipinas dito sa Washington, D.C. sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno ng Estados Unidos, kabilang na ang U.S. Department of State at ang Department of Homeland Security sa iniulat na denial of entry ng ilang mga Filipino seafarers sa U.S. ports of entry nitong mga nakaraang buwan. Nabatid na ang pagtanggi ng sa mga Pinoy seafarers ay ginawa alinsunod sa umiiral na batas at regulasyon at patakaran ng Amerika. Gayunpaman, ang Embahada ng Pilipinas ay magpapatuloy sa pakikipag-ugnayan sa mga nasabing ahensya hinggil sa mga pagtanggi na ito sa pagpasok at titiyakin na ang mga mandatory na abiso ng konsulado ay sinusunod ng mga ganitong kaso. Sa usapin ng tulong na ibibigay sa mga apektadong seafarers sa paghahanap ng bagong trabaho, sinabi ng Embahada na ang bagay na ito ay nasa ilalim ngayon ng saklaw ng Department of Migrant Workers o DMW na may mandato na magbigay ng tulong sa mga overseas Filipino workers. Ang DMW, Kuya Angel, mga kababayan, ay dati nang nagpahayag ng kanilang kahandaan na magbigay ng tulong sa mga apektadong Pinoy seafarers. Matatandaan, Kuya Angel, nauna nang nabunyag sa pagtestigo ng ilang mga Pinoy crew ng isang cruise ship sa Senate hearing noong buwan ng Agosto na hindi sila pinayagang makapasok sa US kahit pa wala namang nakita ang mga opisyal ng Immigration and Customs Enforcement na pornography materials o nakakabahalang mga materyales tungkol sa pornografiya nang suriin ng kanilang mga mobile phones nang sumampas sa kanilang cruise ship ang mga otoridad dito sa Amerika. Ayon kay Senator Raffy Tolpo na ang Senate Committee on Migrant Workers Chair ay naglalaan na ng tulong sa mga seafarers natin na tinanggihan dito sa Amerika. Kuya Angel? Oh, Joyjon, bawal kahit picture lang sa cellphone? Ay, yun ang pinakamahigpit ngayon na panuntunan sa mga papasok dito sa Amerika, lalo-lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa mga barko, Kuya Angel. Eh, paano kung civilian? Paano naman nila malalaman kung may pornographic material yung sa cellphone mo? Maliban na lang kung talagang sisitahin ka. Pero wala namang mga ganung panuntunan na pati mga civilian ay kailangan sitahin. Sa mga seafarers lang talaga ito. Para lang sa mga Tama ka, Kuya Angel. Okay, sige. Maraming salamat, Joyjon. Live mula po sa Washington, D.C. si Joyjon Balarete Acol. Anyari? Pilipinas! Hindi ba na pala nakataas? Akala ko kasi. Ayan, kaya doon sa mga seafarers natin, ingat po kayo, lalong-lalo na kung doon sa mga kinakailangan dumaan ng Amerika. 2 kabatang lalaki, arestado naman sa bypass operation sa Dagupan City. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan, i-check sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy.
Masanto siya kabusan, Kuyang Angel. Nasa kustodiya ngayon Dagupan City Police Station ang dalawang tulak ng illegal na droga na sila alias Negro at Paul, kapwa 18 anyos at residente ng Bunuan, Binlog sa syudad, matapos silang masakoti sa anti-drug by bust operation. Batay sa ulat ni Dagupan City Police Director Colonel Orly Pagaduan, nagsagawa ang kanyang mga tauhan sa Special Drug Enforcement Unit na pinangunahan ni Police Captain Joy Salvador ng operasyon sa Barangay 1 ng syudad na isang nagkunyaring bayar at binenta ng mga suspect ng dalawang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang Cebu kapalit ng mark money. Kaya agad silang inaresto. Nasamsam sa mga suspect ang mark money at ang illegal na drogang na kumpiska sa kanila ay tumitimbang ng 10 gramo na may street drug price na 68,000 pesos. Kasong paglabag sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kinakaharap ngayon ng mga suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristatit, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. 5 minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Oy, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactostream plasma. Pero sabi ho ng mga dalubhasa, pinamaganda mga 1 oras bago matulog 2 kapsula para ma-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay dumaan sa mahabang clinical trial dyan po sa Japan. Hindi po mga kwentong kutsero, hindi mga testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostream plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po ito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag ng mga dalubhasa na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong din po ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, nakapagpapahinga ang katawan at ang kaisipan, paggising natin, magandang disposisyon. Nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung may mga concerns pa ho kayo, mag-text lamang sa 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Southstar Drug, HB1 Plus Pharmacy, Joann's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. At ito pang magandang balita ha, kapag bumili ka ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Si Attorney Romy Macalintal, isang pong senior citizen rights advocate, meron hong reklamo dito ho sa pagpapatupad na ng one o common RFID sa mga tollway natin. Attorney Romy Mac, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga sa iyo, Angelo, at sa iyong tagapanood, tagapakinig. Sabi niyo, mukhang nakalimutan yata ang mga seniors. Oo nga, matagal ko na kasing pinupropose yan. Oo. Saka naman kaming mga senior citizens ay mabigyan din ng diskwento dyan sa mga toll gates na yan, sa mga tollways. Dahilan sa kapag ikaw ay pamasahe, nag-travel ka, meron kang mga diskwento. Paano naman ito mga RFID? Ito naman ay dapat na nabibigyan din kami mga senior citizens. At sinasabi ko nga dyan, na basta yung kotse o sasakyan ay nakaregister sa pangalan ng isang senior citizen, yung pwede na yun siguro mabigyan na sila ng mga diskwento. Na kapag nagparehistro sila para malagyan sila ng RFID at makita yung registration papers ng isang sasakyan ay nakapangalan sa senior citizen, doon bibigyan diskwento. Teka muna. Sinasabi naman, teka muna, paano attorney? Halimbawa, nakarehistro nga sa isang senior citizen, nakarehistro kay Attorney Romy Macalintal yung sasakyan. Pero ang gumagamit, apo niya o anak niya. Paano kaya yun? Talaga ng mga mga ibang pagkakataon lang yun. Sapagkat marami naman din sa mga sasakyan yan, ay talaga naman ginagamit ng mga senior citizens. Hindi lang po pwede sabi maabuso yun dahil sa yung sinasabi kasi ng iba
baka daw ipangalan lamang sa senior citizen. Yan din rin. Hindi naman yun, ano? Dahil sa isang hindi senior citizen ay bibili ng bagong kotse, bakit naman niya i-register yun sa pangalan ng senior citizen? Kapag kami nangyari sa senior citizen na yun, masyadong mahirap na mangyayari, di ba? Mm-hmm. Dahil sa kung nakapangalan yung senior citizen at biglang namatay yung senior citizen, magkakaroon pa ng problema ang kanyang sasakyan. Kaya sinasabi ko rin dyan na madali namang ma-implement yan eh. Sinasabi kasi paano daw i-implement yun. Ang sinasabi ko kasi, kapag halimbawa ang isang senior citizen ay maglo-load ng kanyang sa RFID niya, mga 1,000 pesos ang i-load niya. So, ang babayaran lamang yun sa 1,000 pesos load ay 800 pesos kasi 20% discount. O kaya naman, kung maglo-load siya ng 1,000 pesos, yung 200 pesos na mali-diskwento niya, pwede niya isama na doon sa ilo-load niya at mabibigyan siya ng 1,200. Total yung RFID. Yung RFID naman, nakalink doon sa rehistradong sasakyan, di ba? Yes. Kasi plate number yung pinagbabasehan. Yes, at saka yung registration papers. Anong sabi ng TRB? Anong sabi ng TRB? Well, sabi ng TRB, wala naman daw batas na nag-uutos niyan, sapagkat wala daw batas. Kasi nung kailan daw mayroong batas na nagsasabi na pwede sa mga tollways ang mabigyan ng diskwento, pero natanggal daw yung word na tollways. Kaya hindi na daw mabibigyan. Pero sabi ko naman, ay maliwanag naman sa batas na kami mga senior citizen ay mayroong diskwento sa transportation. And that is a means of transportation. Kahit na tollways yan, kahit na by toll lang yung mga bagay na yan, madali naman kami mabigyan ng diskwento. May mga pamamaraan naman yan. Hindi naman madali hindi naman mahirap ipatupad. Dahil saka hindi pwede naman yung para ba pinaghihinalaan agad ang senior citizen na baka daw maabuso. Maaaring may iba na aabuso, pero hindi naman pwede yung lahat. Lalahatin mo. Pero walang nakapending na bill relative to that? Walang naka-pending na ganyan eh. Sana naman yung mga senior citizen natin sa Kongreso. Di ba? Isa sa mga advocate yan. Naku, napakatagal ko na sinasabi yan na Angelo. Saka ako nga ay malimit na nagsasabi sa ating mga kongresista, mga senador. May draft ba kayo? May draft na kayo ng bill? Oo, meron akong draft. Padala nyo nga kami ng kopya ng draft ng bill at padala natin sa mga senior citizen na miyembro ng House. Pwede nga. Makulit natin sila. Ako, 10 taon mula ngayon, senior na rin ako eh. Biglang nagsinungaling. Noong si Lito Atienza ay member pa ng Congress yun nung kailan. Nag-file na siya niyan pinile na niya yan. Kaya lang, hindi naman na-actionan. Siyempre, nawala na, inabot na, nag-lapse na yun. So, hindi nagkaroon ng pagkakataon na matalakay sa ating Kongreso. Sige. Pero alam mo, napakaganda sana niyan para sa ating mga senior citizens. At marami ang makikinabang dyan. Huwag naman sanang paghihinalaan agad ang senior. Ipatupad natin at kung sakali merong mag-aabuso, saka natin bigyan ng pansin ng mga Ba't naman natin, tama naman, ba't kaagad natin paghihinalaan, di ba? Huwag naman gano'n, lahat naman tayo magiging senior citizen, At balang araw, yung mga hindi pa senior na yan, malalaman ninyo na kapag kayo naging senior citizen, hindi naman pala ang dahilan kung bakit ipinaglalaban natin ang mga bagay na yan. Attorney Romy Mac, hintayin namin yung kopya ng bill, para maisulong natin yan, Sige po. Sige po. Thank you. Salamat, Angelo. Magandang umaga. Magandang umaga po. Si Attorney Romy Macalintal, isa pong senior citizens rights advocate. Magandang umaga, Pilipinas! Teka muna, munti ko makakalimutan. Birthday pala ngayon ng ating kaibigan si Dr. Yeye Manawis. Pero si Doc Yeye, hindi pa senior to, ha? Bata pa ito, Dr. Yeye Manawis, happy birthday. Alam ko, ikaw nag-40 na ngayon, ha? Waistline lang ho yun. less than 40 naman ang waistline ni Dr. Yeye. Anyway, happy birthday, Doc Yeye Manawis ng Fair Cargo, dyan po sa NAIA
Bureau of Customs. Happy birthday. Tapos nag-advance greeting na siya. Mabuti na lang, chinek ko, October 31 pa pala ang birthday ni Ka Eduardo Manalo. Pero sabi ni Kaya, mas mabuti nang mas maagang bumati kay Ka Eduardo. Para total, doon naman din hantong nito. Next Friday pa, October 31, ang birthday ni Ka Eduardo Manalo. Ayan. Magandang umaga ho sa lahat ng mga suki natin. Ma'am Dottie Molino, dyan po sa Kidapawan City. Good morning. Magandang umaga din kay Mayor Sunny Mendoza, kay Ambassador Harry Angping, Ka-Adol Plato, good morning. At saka kay Director Joel Valera, dyan po sa Mindoro, good morning. Kay Justice Max De Leon, good morning din po. At kay Justice Sinergito. Teka muna, si Justice Siner may pinababati dito. Sandali lang magbe-break lang tayo, Justice, at babatiin natin yung inyong pinababating magandang may bahay nyo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang word of the day ngayong araw na ito ay denial. Denial. Ibig sabihin, tinanggihan. Parang desisyon ho yan ng Korte Suprema o kaya ng Sandigan Bayan. Denial. Dinideny halimbawa ang isang apila. Denial. Halimbawa, napagbintangan ni Mrs. na nag-inuman kagabi, si Mr. Kahit amoy alak, nag-deny. Denial ang tawag dyan. Ayun, si Justice Emily San Gaspar Gito. Ma'am, magandang umaga po sa inyo, Justice. On the way sila sa airport ngayon. Papunta sila ng Oman. Justice, good morning. Ingat po kayo. Magandang umaga, Pilipinas! 6 na minuto na makalipas ang 5:00. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. RH Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. RH Champion Detergent para less time sa labada, more time sa pamilya. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Baka nakakalimutan nyo 23 ng Oktubre tayo ngayon Thursday. Kasama na natin si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Ma'am Grace, good morning. Yes, good morning din po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. So kanina nga po huling namataan itong sentro ni Bagyong Salome sa layo pong or dito po sa coastal waters ng Sabtang, Batanes. And kanina or kagabi nga din po ay bahagyang lumakas ito into tropical storm, and sa kasalukuyan po yung ating wind signal number 2 nakataas pa din sa area ng Batanes, samantala wind signal number 1 naman sa western portion ng Babuyan Islands maging sa northwestern portion ng Ilocos Norte, kung saan sa mga areas na nabanggit po natin makakaranas ng bugso ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Salome, and posible pa rin po ito magdulot ng damages lalong-lalo na po sa mga structures na gawa sa light material. Samantala meron din po tayong malalakas na pag-ulan na mararanasan sa area ng Batanes, kaya naman pag-iingat din sa ating mga kababayan dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And nakita din po natin or sa kasalukuyan din po meron tayong nakataas na gale warning sa seaboards ng extreme northern Luzon, kung saan mapanganib po yung pagpalaot para sa ating mga kababayan, mga ngisda maging sa alinmang pong uri ng sasakyang pandagat. And nakita nga po natin sa ating latest forecast track analysis, si Bagyong Salome po sa kasalukuyan ay binabaybay na itong mga area po ng Batanes, and then generally southwestward pa rin po yung pagkilos neto. And nakita po natin na this morning po ay lalapit naman ito dito sa mga isla ng Babuyan Islands, and by noon or afternoon naman dito sa area ng Ilocos Norte. Kaya muli po pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. And samantala bukod po dito kay Bagyong Salome, magiging
maulap din po yung kalangitan, may mga kalat-kalat din po ng mga pag-ulan na mararanasan sa Mindanao, Negros Island region, maging sa area po ng Palawan, dulot ng ITCZ. And dito naman po sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi ng ating bansa, may mga isolated na mga pag-ulan pa rin po tayong mararanasan, dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Grace, hindi na siya magbabago ng direksyon, ha? Yes po, nakita po natin, Sir Angel, generally pa-southwestward po yung pagkilos nito or yung pababa nga po. And then nakita din po natin yung weakening trend nito sa mga susunod po na oras, kung saan nakita po natin na possible na within 12 hours or by tomorrow po ay magiging isang low pressure area na lamang po ito. Okay. Wala na rin siyang pag-asang lumabas ng teritoryo natin na medyo may kalakasan. Kasi magdidisipate na siya. Sir Angel. Sa loob pa lang po, posibleng maging isang matunaw low na siya. LPA na lang po ito. Teka, may mapaparating ding panibagong cloud cluster nasa labas ng PAR line? Sa ngayon po, Sir Angel, na ito pong mga cloud cluster na nakita po natin is associated po ito dito sa ITCZ. ITCZ. Yes po. And then monitoring din po tayo kung sakaling magkaroon po ng circulation yung mga cloud cluster po na yan. Pero ilan bang average na bagyo pag October? Ito October, yes po. 2 to 4 po yung... Kota na tayo, tama na. Yes po, Sir Angel. Ma'am Grace, ingat ha. Maraming salamat. Thank you for joining us. Magandang umaga. Maraming salamat din po. Si Grace Castañeda mula po naman sa Pag-asa. Ganda umaga, Pilipinas! Integrated Bar of the Philippines sa Bataan nagsagawa naman ng jail visitation sa BJMP Balanga City. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Correctional Consciousness Week na KUKO 2025, dagsagawa ng jail visitation ang Integrated Bar of the Philippines IBP Bataan Chapter sa BJMP Balanga City. Naglaan ng oras at serbisyo ang mga volunteers lawyer ng IBP Bataan upang magbigay ng libreng legal na konsultasyon at magbahagi ng kalaman sa iba't ibang usaping legal para sa mga person deprived of liberty PDL. Bilang bahagi rin ng kanilang outreach program, nagbigay ang grupo ng mga donasyon gaya ng isang sako ng bigas, sabon, toothpaste, shampoo at instant coffee. Simpleng handog bilang simbolo ng malasakit at suporta sa mga kababayan sa loob ng kulungan. Ang aktibidad na ito ay patunay ng patuloy na adhikay ng IBP Bataan na isulong ang katarungan, malasakit at serbisyo para sa lahat. Danny Cumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating masukid dyan po naman sa Pampanga. 12 Chinese national inaresto naman ng Bureau of Immigration. Natuklas ang illegal na nagtatrabaho sa isang internet service provider sa Tacloban. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Inaresto ng mga operatiba ng Bureau of Immigration via intelligence ang 12 Chinese national na tuklasang iligal ang patrabaho sa isang internet service provider sa Tacloban City. Ayon kay BI Intelligence Chief Fortunato Manahan Jr. na aktuhang nagpapatakbo ng negosyo ang mga dayuhan kasama ilang mga Pilipinong empleyado sa kahabaan ng Maharlika Highway, Barangay 95-A, Kaibaan sa syudad. Ang operasyon sinagawa ng BI Intelligence Division, Regional Intelligence Operations Unit sa koordinasyon ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Air Force at Philippine National Police Regional Office at Tacloban PNP. Kasama ng iba pang mga intelligence Division ng Pamalaan. Original na katuon ng operasyon sa siyam individual na saklaw ng mission order na nilabas ni BI Commissioner Jewel Anthony Viado. Subalit sa sinagawang inspeksyon na tuklasan may kawang 12 Chinese national na aktibong nagpapatakbo ng kompanya kahit walang kakulang visa at permit. Ibinahagi naman ni Manahan na mula pa noong Pebrero sa taong kasalukuyan, minamanmanan na nila ang galaw ng mga dayuhan at isinagawa ang pag-aresto matapos makumpirma ang kanilang iligal na presensya sa lugar. Ang lahat ng arestong dayuhan inilipad patong Maynila at sa kasalukuyan nakakulong sa BI Warden Facility sa Bikutan, Taguig. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Pagbabalik naman ng death penalty, kailangang pag-aralang mabuti ayon sa Malacanang. Detalye na balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning.
Dumistansya ang Malacanang sa mga panawagang ibalik ang death penalty at ipataw sa mga korap na opisyal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang anumang hakbang para buhayin ang parusang kamatayan ay dapat sumailalim sa maingat at masusing pag-aaral. Kailangan rin anyang matiyak na malinis, mabuti at maging maayos ang 5 pillars ng justice system kapag ibinalik ang death penalty. Ito'y para hindi maabuso at makapambiktima ng mga inosenteng individual. Sabi ni Castro, kawawa ang mga inosenteng mapapatawan ng parusang bitay dahil lang sa haka-haka o gawa-gawang akusasyon ng katiwalian. Una nang tinutula ng ilang pari ang panawagan death penalty sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno at nagbabala na maaaring magamit lang ito para idiin ang mga inosente at manipulahin ang sistema para makatakas sa pananagutan. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Presyo daw po ng isda bumaba dito sa may Caloocan bagong Barrio Market. Alamin natin iba pang mga presyuhan mula kay Edwin Duque, RH23. May buntag ni Edwin. Very buntag, Kuya Angel. Just doon sa mga mahilig sa isda, no? Ngayong umaga. Itong isda, lalo na itong bangus, Kuya Angel, bumaba ito ngayon ng hanggang 290. Yung maliliit, yung malalaki naman, Kuya Angel, yung 350 kahapon, mabibili mo ngayon ng 320. Ang galunggong bumaba rin ng 260 pesos. Yellowfin merong 160. Yung magandang klase naman, yung malalaki ay 220. Yung tilapia, ito bumaba na rin ng 90, yung galing ng Pampanga, Bulacan. At yung 140 kahapon na tilapia ay ito nga galing ng Batangas ay 140 bawat kilo. Yung espada na masarap iprito at pwede rin kilawin ay nasa 320 mula sa dating 380. Ang bisugo tunay 200, lapu-lapu yung dating 450 ko Angel ay 380 pesos. Ang salay-salay, mabibili pa rin ito ng 200 pesos bawat kilo. Pero doon sa presyo naman ng karne at manok ko Angel, nabibili hapon ng hanggang 190, abay 200 pesos itong presyo dito sa bagong Barrio Caloocan. Abang itong baboy na 300 doon sa Monumento, 330 pesos dito sa palengke ito. Ang pork chop, 330, giniling 320, ang pata hulihan ay 320 at 330 naman ang pata hulihan. At itong liempo, abay 400 pesos bawat kilo. Hindi naman natin nag-presyo ng kambing dahil nasa 500 pesos pa rin. Habang itong presyo ng baka ay 450 bawat kilo. Pero itong presyo naman ng gulay ko Angel, balik sa 160 itong presyo ng ampalaya. Habang itong kalabasa ay 60 pesos. Yung kamatis bumaba ng 90 hanggang 120 bawat kilo. Nanatiling 100 ang labanos, ang talong 100 to 120, itong bawang 120. Habang itong repolyo 80 pesos, carrots bumaba ng 160, siling labuyo 220 bawat kilo. Yung panigang 90 pesos at siling bacopa 220 bawat kilo. Yung petsa bagyo 190 pesos naman yung Tagalog. Habang itong patatas naman ay pumalo ng 120 bawat kilo. Itong bagyo beans 140, broccoli 240, habang ikensay ay 500 pesos bawat kilo. Sa presyo ng bigas, umpisa ng 36 hanggang 80 pesos bawat kilo. Tamalangkit naman 80 hanggang 100 pesos bawat kilo. Yan po yung pinang-price monitoring report mula pa rin dito sa bagong baryo sa Caloocan. RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat Edwin. O doon sa mga mamamalengke ha. O ano ba mga lakad ho natin ngayong araw nito? Mag-mount din ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga household, sa ating mga emergency kit. Very effective po yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay. Meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compounding prubal cologne. Ayan po yung mabangong isopropyl
ethyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabidrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para hindi sa book na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Uso ho ngayon ang influenza o flu-like illnesses. Ano ha? Pare-pareho bang gamot niyan? Kasi mga mamaya, di ba, tira tayo ng tira ng gamot. Alamin ho natin mamaya sa mga dalubhasa. Oras muna sa buong kapuluan. 19 na minuto na makalipas ang 5 na umaga. Makikantas. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa DZRH Radio o nanonood sa DZRH TV at DZRH Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming DZRH mini component. Kaya, kinig na! Sa DZRH Pasko Panalo Malakas Promo! Ang grupo po ni Sherwin Alvaro ay nandyan sa Barangay Santo Tomas, Binyan City, Laguna. Barangay Santo Tomas, Binyan City, Laguna. At ang ating word of the day ay denial. Maganda umaga, Pilipinas! Denial, parang ang daming nagsiself-denial na sila mataba na. Di ba? Sasabihin hindi malusog lang. Anyway, yung nga ito kayo, huwag magdi-deny. Kung kinakailangan mag-reduce. Ayan, okay. At teka muna, ang pag-uusapan ho natin ay walang kinalaman ho sa mga lumalaking bilbil. Ang pag-uusapan ho natin ay pare-pareho ba ng treatment yung pong mga influenza-like illnesses na kumakalat ho ngayon. Kasama ho natin ang isa pong dalubhasang pharmacist. Ito po tinitingala sa industriya ng parmasya, si Sir Brian Posadas. Sir Brian, magandang umaga. Magandang umaga, Kong Angel, at sa mga tagapakinig at nanonood sa atin dito sa DZRH. Basta magandang umaga. Effective ang exercise mo tuwing umaga, ha? Nababawasan ng timbang, ha? Kailangan ng awareness, Hindi na ako naging in denial. Pero soon pag-usapan natin how I lost weight. Ayan, sa ibang pagkakataon, ha? Dahil mukhang pwede kang maging model doon. Pare-pareho ba ng treatment? Pare-pareho ba ng treatment yung influenza-like illnesses? Okay, siguro para maintindihan natin yung treatment, ang flu-like illness kasi, let's define it, refers to a group of symptoms na kapareho ng influenza. So, ibig sabihin, simptomas na halos magkakatulad kagaya ng influenza, kaya ginawa na itong flu-like illness. So, technically, it's a syndromic diagnosis, meaning iba't ibang virus ang pwedeng maging cause nito. And the Department of Health and World Health Organization, ginagamit ito for early disease surveillance. Now, yung tanong mo, Kong Angel, pare-pareho ba yung gamot nito? So, mostly, itong flu-like illness natin, are caused naman talaga by your virus. So, yung influenza talaga ang cause niyan, yung influenza virus. Ito yung tinatawag namin na true flu, type A, type B. At ang iba pang cause ng flu-like illness, mga viruses din. Rhinovirus, enterovirus, para-influenza, adenovirus, respiratory syncytial virus. Even yung human metapneumovirus and the SARS-CoV natin. So lahat ito viral ang virus ang cause. So dahil virus ito, technically you don't need antibiotics. Hindi natin kailangan ng mga antibacterial. Kasi ang common na iniisip ng tao, ay, meron akong trangkaso, kailangan ko mag-antibiotics. Minsan ang mga paano pa natin, mag-asawang gamot ito, amoxicillin plus your paracetamol. You don't need that. Kasi ang virus, Kong Angel, by nature, it's self-limiting. Meaning, kaya yang labanan ng katawan mo, magpapadala yan ng cells na panlaban sa katawan mo at kusa siyang nawawala. Depende lang sa haba, depende dun sa simptomas. So usually when you have influenza or flu-like illnesses, what you manage is the symptoms. So titingnan mo yung symptoms at yun ang imamanage mo. Kasi yung cause niya na virus,
kakayanin niya ng immune system mo. Depende lang gaano kalakas yung immune system mo para sa bilis ng pag-recover mo. So, ibig sabihin, ang simptomas na binabantayan dyan, yung fever, no? Cough, minsan dry, minsan productive, depende sa nag-cause na virus. Sore throat, runny nose or stuffy nose, body ache, fatigue, and headache. And minsan, may mga nagkakaroon ng diarrhea. So usually what we say, kapag medyo lumala na at hindi kinakaya ng immune system mo, may fever ka na more than 3 days, shortness of breath, may chest pain, dehydration, yan, kailangan magpunta na tayo sa doktor. 3 days pa, hintayin mo 3 days. Kasi yung iba, sabi nila, 3 days na. Kailangan ko na mag-antibiotic. Titira na kaagad. Manghihiram ng reseta sa kapitbahay o kaibigan. Di ba? Iinom ng antibiotic on their own. Mahirap po yun. Di ba? Ang daming gumagawa. Hindi kaya yan ang dahilan kaya lalong nagkakaroon ng ang tawag dito, parang tumitibay yung virus. Yes, yan yung problema natin na isang malaki sa industriya namin o sa atin sa healthcare industry. Yan yung mas malaking problema namin. Kasi nga, akala ng tao, masama pakiramdam ko antibiotic, pero ang cause ng sakit mo virus eh. So, ang antibiotic or antibacterial, bacteria yung kalaban, magkaiba yon. So, ibig sabihin, hindi mo kailangan mag-antibacteria except kung nagkaroon ka na ng mga opportunistic na microorganism. Halimbawa, humihina ka, tama? Pag humina ka, tapos posible kang magkaroon ng bacterial pneumonia, that's the time na pwede kang resetahan nila doktor ng antibacterial or yung mga antibiotics. But generally, your virus, your common cold, yung mga respiratory syncytial, usually what you give is basically yung symptomatic relief. And what we do also to prevent it is really vaccination. Kaya nga kung Angel, ang flu vaccine, every year yan. No? Ang isa pang sinasabi namin ngayon, yung respiratory syncytial virus, isa rin yan sa mga tumataas. So when you get vaccinated, may mga iba kasing nagtatanong kung Angel, bakit ganon? Nagpa-flu vaccine naman ako, pero nagkaroon pa rin ako ng sakit, nagkaroon ako ng trangkaso. Oo, meron, pero hindi ganon kalala. Kasi may panlaban yung katawan natin. So yung mahalaga talaga dyan is your immune system. Pagka ganitong panahon, at usual yan, yung ganito, no, yung hanggang September, tapos papasok yung malamig na season, mataas talaga yung flu. Ay, ako basta't may 2 kapsula ako ng Ultamayo everyday, mas matinding panlaban sa sa virus, sa anumang virus yan, o sa anumang sakit, dahil pinalalakas mo ang iyong immune system, tulog, katapat yan, pahinga. Sorry. Alam mo kung Angel, sa Japan, meron sila kasing category sa Japan na tinatawag na functional food. No, yung Lactococcus lactis strain plasma, that specific strain is considered sa Japan as an antiviral, no, na panlaban talaga. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung virus ang kailangan your immune system. So yung Lactococcus lactis strain plasma, what it does, i-activate nga yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Pag inactivate nga yan, mas mabilis yung surveillance, makikita ng katawan mo yung virus agad, tapos magpapadala yan. No? May first wave at second wave kami na tinatawag. Yung first wave, yung immediate na relief natin, no? Pinapagaan niya, and then the next niyan is papatayin yung virus. No? So yun yung ginagawa ng immune system natin, and that's where Ultabio helps. Lahat naman tayo, kung Angel, lalo na ngayon, ang daming nagkakaroon ng flu-like illness kasi airborne to eh. Nagsalita ka, common space, mabilis ka talagang mahahawa dyan. Yun lang, yung gano'ng kalala. No? So last, I think 2 weeks ago, no, I had some, yung nagbago yung voice ko. No? Aside sa sobrang pagod kasi yan, plus the fact na pwedeng tinatamaan ka na ng virus, lumalaban lang yung katawan mo kaya wala kang fever. Ayan. At saka pinakamainam, kung nasa enclosed environment kayo, aeroplano, kotse, sasakyan, mag-face mask. Lalong-lalo kung may kasama kayo may sipon, may ubo, o kaya may naririnig kayo umuubo-ubo dyan, magkano lang naman ang face mask ngayon? Protektahan nyo na inyong mga sarili. Para may pananggalang tayo. So, again, dito ho sa influenza-like virus na kumakalat, hindi nyo kailangan mag-antibiotic dahil hindi po bakterya ang inyong kalaban. At least klaro yan, Sir Brian. At kung medyo malala na talaga, saka kayo kumonsulta sa doktor. Tsaka pag sinabihan kayo, kinakailangan mo magpahinga. Hindi yun sa halip na magpahinga, manonood ng sine o kaya magmumol. Diba? Pinagpapahinga ka nga
Oh. Yeah, yung iba kong Angel, dinadahilan lang na joke. Kasi para daw makapag-leave sila. Kaya uubo-ubo sa opisina para bukas, But kung Angel, highlight ko lang, pag ang lagnat laging mataas ng more than 38 days, tandaan, posible ka rin magkaroon ng dehydration. So that's why you need to have oral rehydration salt. Pag mainit yung katawan natin, nagkakos yun yung posible magkaroon ng problema. Tama ka kong Angel, pahinga yung kailangan. Kapag ka may sakit, ipahinga mo yan. And then of course, boost your immune system. That's how you fight it. Not antibacterial pag influenza or flu-like illnesses. It's your antiviral, which is basically your strengthening your immune system. Sir Brian, maraming salamat for joining us. Ingat ho kayo and tuloy mo ng exercise mo, ha? Ayan, ha? Nandistorbo mo namin ang pag-exercise mo. Magandang umaga. Sa mga tagapakinig. Si Brian Posadas mula po sa Deoxys Health Ventures. Kung meron pa ho kayong mga concerns, may mga katanungan pa ho kayo tungkol ho naman sa iba pang mga benepisyo ho ng Ultrabayo, may kapag-ugnayan lamang po sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nakastambay dyan. You can ask any question under the sun. I-text nyo lamang ho at may mga medical experts ho tayo nasasagot ho sa inyo pong mga concerns sa kalusugan. Magandang umaga, Pilipinas! Maaring makapagpababa naman sa panganib ng demensya, sakit sa puso at maagang pagkamatay ang paglalakad ng humigit kumulang 7,000 steps araw-araw. Ayon sa mga eksperto, ang paglalakad ay isa sa pinaka-natural at madaling paraan para manatiling aktibo ang katawan sa kabila ng modernong pamumuhay. Nakatutulong din hindi lamang sa pisikal na kalusugan kundi maging sa kalusugang pangkaisipan at espiritual ang paglalakad araw-araw. Yung iba, di ba? Bibili ng suka sa kanto, sasakay pa ng tricycle, sasakay pa ng tricycad. Ang arte! Di ba? Samantalang noon, hindi naman nauuso pa yung sasakyan punta ho kayo sa mga sa Japan for example, ang dami doon mga tao naglalakad talaga kasi maganda ho naman yung paligid. Pinapakita din sa pag-aaral na hindi kailangan gumastos o gumawa ng matinding ehersisyo upang maging malusog. Sa halip ay mga maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagkilos tulad nga ng paglalakad araw-araw, sapat na upang mapababa ang panganib ng mga malulubhang karamdaman at mapabuti ang kalidad ng buhay. Ayan, 7,000 steps. Uso na yun ngayon, di ba? Yung namomonitor mo yung steps mo. Meron na yun up sa cellphone o kaya sa mga reloho ninyo, ha? Magandang umaga, Pilipinas! At huwag din kalimutan, isa rin ho sa mga katutulong ho sa atin para gumanda po ang ating kalusugan ay ang pagkain ng dark chocolate. Ayan, ha? Kaya naman sabi ho ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang tangerine chocolate. Huwag na magpasalubog ng imported na tsokolate dahil meron din ho tayong world-class na mga tsokolate. Produkto ho ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan at nagpuproduce na ho sila ngayon ng dekalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Ang tangerine chocolate po ay may mahigit 10 variants ng tangerine ng mga raw material pala ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ano pang iniintay ho natin? Tangkilikin po natin ang gawang atin. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas din natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal. Tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Tangerine chocolate, sana atin pong tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Oras sa buong kapuluan, 37 na makalipas ang alas 5 na umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Hey, hey, hey! It's the time of the year para mamigay ng malakasang pamasko! Dahil eto na ang Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Kapag nahuli namin kayo nakatutok sa Deezer H Radio o nanonood sa Deezer H TV at Deezer H Online, instant meron kang ginaldong 1,000 pesos at Christmas gift basket hatid ng DZRH. Plus, may bonus round pa. Kailangan lang sagutin ang keyword of the day para mapasa inyo ang aming Deezer H mini component. Kaya, kinig na! Sa Deezer H Pasko Panalo Malakas Promo! Eto na. May huli na. May huli na si Sherwin Alparo. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga sa Angel. Naku, napakaganda ng umaga dito sa Barangay Santo Tomas, dito sa Binyan City, sa Laguna. Dito mo naman, ganda ng buhay, araw. At
maingay yung TV dito sa tindahan na to. Dito yan sa Barangay Santo Tomas. Ayun ayan papakita ko na yung sa loob, oo, pero dinig na dinig. Sa TV dito si ate. Ito si tatay. Ito si tatay na since 1970s, talagang tutok na sa DZRH. Tatay, magandang umaga, pangalan niyo po? Erneo Nunez. Si Tatay Ireneo Nunez. Mag-85 na ngayong Mayo 5. At alam mo ba, sa haba ng kanyang pamumuhay, nakabuo siya ng 16 na supleng. Uy, babaog si tatay. Silang anak. Hindi naman kayo kapatid ni Senator Revilla. Hindi naman po. Talaga. Maraming asawa. Isa lang yung babae. Isang misis lang. 16 na Kuya Angel. Dapat to ipabasektomy mo. Diba mahilig na ipabasektomy, Kuya Angel? Hindi na obra sa NSB yan. Maganit na. Pero sa 16 po, ilan na naging apo? Ang apo ko sa tuod, 27. Ang regular na po, 42. Okay, tama. Bilang ni tatay. Yung pasimula namin dalawang mag-asawa ay may 80 ngayon. Ang bilang. Grabe. Ang napakalaking pamilya. Sherwin. Itanong mo kay Tatay Erning, anong sikreto ng kanyang kabataan, ng kanyang gilas? Tay, anong sikreto, Tay? Ano pong sikreto ng inyong gilas? Kaya lang po, basta tuloy lang ang buhay. Lagi kaming masaya, walang away, sa lahat ng batay, nagkakasundo kami. Ayun. At kami agreement, siya sa bahay, ako ang hanap buhay. Galing. Siya sa bahay, ikaw ang hanap buhay. Oo, napag-aral namin silang lahat. Yung talagang gusto magtapos at yung hindi naman, ay Diyos ang nagpala sa kanila. Kasi sabi ko, Panginoon, alam mo naman ang ating kakayahan, ang kapasidad ng ating pagkatao. So, ikaw na bahala sa mga ano ko. So, lahat po yan, maayos ang buhay. Yung pinuntahan ng aking anak ngayon, kanyang kapatid na may bakery. Yung panganay ko naman lalaki, barangay traffic dyan sa Santo Tomas. Kanya-kanya. Sherwin, may tatanong lang ako kay Tatay Erning. Tay, nasaan kayo tayo nung nagtotora-tora, nagdodog fight yung mga tora-tora ng Hapon at saka Amerika? Halos po, wala pa akong malay noon eh. Kasi bagong labas ako, 1941 eh. Akala ko nakakubli na kayo. Kapapanganak na pala. Tanda niya pa. Tanda niya pa. Kaya naman hindi siya in denial. Pero, eto, ano tatay, ang word of the day natin kung talaga nakikinig ka kanina kay Kuya Angel? Denial po. Denial. At sino pa rin mga nasin tuwing umaga? Hapson. Kaysa Hapson sa alas 3. Tapos, memoryado. Alas 4. Jerry ba alas 6. At Anthony Taberna. Biruin mo talagang kabisado lahat. Sharp ang memory ni tatay. Meron ka tatay, 1,000 pesos. Salamat po. Thank you po. Marami pong salamat. Ayan. At dahil nahula kami ang ating word of the day, ito meron kang DZRH mini component. Ayan, no? Para sa iyo, tatay. Siyempre, meron ka rin DZRH t-shirt at DZRH grocery yan ng DZRH at Supera Basket. Pas, yung mga kasama mo rito, meron din silang isang DZRH t-shirt. Salamat po. Marami pong salamat. Ayan. Walang anuman po. Patuloy ng ating Diyos. Ayan. Sige po. Ingat ha. Maraming salamat dahil nung dumatag ka rin dito sa area nila, nagulat ko ang lakas-lakas. At dito kami sa kalsada, ang lakas-lakas ng DZRH. Saktong-sakto, ikaw yung nagsasalta si Kuya Angel na, tapos si tatay biglang tumawa. Ay, alam namin to. Congratulations, tatay. Salamat po. Maraming salamat. Siyempre sa mga ayos, manananawa daw sa pesos sa akin tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH. Pasko Panalo promo. Number 6.
Sherwin Batalfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Maganda umaga, Pilipinas. 48 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Oy, nananakit na ba yung mga kasukasuan? Nagkakarinkles na ba? Humihina na ba ang kalamnan? Parang si Tatay Erning, ano? Pero bagsik pa rin, ano ha? Epekto ho yan ng ating pagtanda, ha? At naman tayo tatanda. Sabi nga ni Atty. Romy Mac, ha? Ipinakikilala po ang Ultaplex, ang health drink na mula po sa mga lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pambalakas ng muscles, glucose green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas. 49 makalipas ang alas 5. Maganda umaga, Pilipinas. 9 minuto na lamang, 8 na umaga. Ay, Dr. Winnie Layos, ha? May buntag din mo, ma'am, ha? Ay, magandang umaga din kay Dr. Jessica D ng Ideal Vision. Doc Jessica, again, congratulations sa inyong 200th Ideal Vision store dyan po sa SMLU La Union. Dr. Zeni Mendoza, magandang umaga din po. Pagbabawal sa pag-i-import ng buhay na baka kalabaw galing sa Spain, ipinagutos ng DA. Detalye mo na kay Val Gonzalez sa Reach 5. Val, good morning. Good morning, Kuya Angel. Hindi mo na papayagan ang importasyon ng live cattle na galing ng bansang Espanya. Ito ang ipinag-utos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasunod ng outbreak ng lumpy skin disease o LSD sa rehiyon ng Catalonia, Spain. Ayon kay Secretary Laurel, ginawang temporary ban upang maproteksyonan ng Pilipinas ang kalusugan ng lokal na populasyon ng baka at kalabaw. Bukod sa mga live cattle, kabilang din sa bawal munang ipasok sa bansa ang mga embryo, similya at mga rawhide o ang hilaw na balat ng hayop na ginagamit sa paggawa ng leather. Sa report na isinumite ng Spanish Veterinary Office sa World Organization for Animal Health o WOA, kinumpirma ang outbreak ng LSD sa domestic cattle sa isang rehiyon sa Espanya noon pang 1 ng Oktubre. Ang lumpy skin disease o LSD ay isang nakakahawa at viral disease na nakakaapekto lamang sa mga baka na kumakalat sa pamamagitan ng mga kumakagat na insekto gaya ng mga langaw at lamok. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. CIDG pinaghahanda naman sakaling iparesto ng Korte Suprema ang madawit sa missing sa Bungero. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Edniel? Babalikan natin si Edniel. Samantala, pagla-livestream sa hearing ng ICI, hindi na po sapat. Dapat yung mga naunang pagdinig, isa publiko din. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle? Kuya Angel, idiniin ng bagong alyansang makabayan ng hindi sapat ang desisyon ng Independent Commission for Infrastructure na i-livestream na yung mga susunod nilang pagdinig. Sabi sa DZRH News, si Bayan Secretary General Mo Palatino, dapat din isa publiko ng komisyon ang record ng mga nauna nilang hearing. Dapat na niya mabatid ng sambayan ng Pilipino ang mahalagang testimonya ng itinatawag nilang mga resource person. Kahapon, inanunsyo ni ICI Chairman Andres Reyes sa Senado na ila-livestream na nila sa susunod na linggo ang kanilang mga proceeding. Oras na magkaroon na ng technical capability ang komisyon. Naghihintay pa rin ang bayan sa deklarasyon ng ICI na sisilipin din nila ang umano'y papel ni Pangulong Bongbong Marcos at ng Malacanang sa paglalabas ng pork barrel fund at pag-aproba sa corruption-tainted projects. Idiniin ng grupo na tila mukhang ang tunay na misyon nila ng komisyon, pahupain ng lumalakas na galit ng taong bayan laban sa korupsyon at kawalan ng accountability at pigilan ng mamamayan sa panawagan na panagutin si Pangulong Marcos na may pangunahin daw na pananagutan sa kontrobersyal na flood control scandal. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Samantala, balikan natin si Edniel Parosa. Edniel. Kuya Angel, inalerto na ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Belen Tatis Jr.
ang Criminal Investigation and Detection Group sakaling maglabas ng warrant of arrest ng korte kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabongero. Ay kinartates, handang pampansang pulisya, ipatupad naman ang utos ng hukuman. Ginawa ng acting chief ang pahayag ng inanunsyo ng Department of Justice na naisumiti na ang murder of kidnapping with serious illegal detention complaints laban sa ilang individual na dawit umano sa insidente. Bukod sa CPTG, inatasan ng acting chief ang mga local police na magyantari sa pagpapatupad ng maaring warrant. Nito lamang si Siyempre, inanunsyo ng PNP na nagsubmit na ito ng dagdag pang ebidensya para sa nilulutong asunto sa ilang individual kabilang ng negosyanteng si Charlie Atong Ang. Hinimok din na nartatis ang publiko na maging kalmado at hayaang gumulong ang legal na proseso. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, suportado naman ni Public Works Secretary Vince Dizon ang panukala ni Senator Bongo i-update at reviewin ng National Building Code sa harap ng nararasang malalakas na pagyanig sa bansa nitong mga nakalipas na araw. Sa Senate deliberation ng panukalang 2026 budget ng DPWH, sinabi ni Secretary Dizon, suportado nila ang panukala ni Senator Go na i-update ang kasalukuyang building code para makalikha ng mas mataas na uri ng infrastruktura. Iginiti Dizon, kailangang i-modernize ang National Building Code na pinagtibay pa noong pang 1977 upang matugunan ang kahinaan ng bansa sa mga sakuna at upang matiyak na ligtas at sustainable ang ating mga gusali. Sa ilalim ng panukala ni Senator Go, nakilala bilang Philippine Building Act, ipatutupad ang science-informed assessment at may mas mahigpit na pamantayan para sa pagpaplano, disenyo at pagtatayo ng gusali. Nasunog na opisina ng DPWH sa Quezon City, may kabahaging kickback din sa flood control projects ayon naman sa ICI. Detalye na balita mula kay Raymond Paz, Aris 28. Raymond. Tumatanggap din ng kickback mula sa flood control project sa mga nag-opisina sa nasunog na Bureau of Research and Standards ng DPWH sa Quezon City. Ito ang inihayag ni Chairman Andres Reyes Jr. ng Independent Commission on Infrastructure o ICI sa pagdinig ng Senate Committee on Justice sa panukalang bigyan ng mas malakas na kapangyarihan ang ICI. Ayon kay Reyes, 1% na voucher ang tinatanggap na kickback mula sa flood control project ng mga taga-Bureau of Research and Standards ng DPWH. Batay umano ito sa testimonya ni Engineer Bryce Hernandez mula sa Bulacan 1st Engineering District ng siya'y humarap sa ICI. Sa pagdinig, sinabi ni DPWH Assistant Secretary Melody Villar na ang nasunog na gusali ang regional office ng DPWH Region 4B kung saan dito ginagawang testing ng mga materyales tulad ng semento at bakal. Kahit nasabing may mga records sa nasunog na gusali ay meron na umanong kopya ang central office ng DPWH. Narito si ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. With due respect to that office, as per testimony of witness Bryce Hernandez, there is 1% for the testing office of the DPWH. Per voucher is 1%. Thank you. So the 1% documentation is gone. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. And with that, paalam na ho tayo. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po siyang Alapalamonos nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay C.S. Lewis. Si Charles, ano ang buong pangalan ni C.S. Lewis, ano ha? Siya po ay, sandali ha? Siya po British writer, ano ha? Si Clive Staples Lewis, siya po British writer. Ang sabi niya, the greatest evil is not done in those sordid dens of evil, but in the clean, well-lit offices of corporations and government. Totoo naman, di ba? Kitang-kitang ebidensya. Dos por dos, susunod na sa ilang saglit kasama si Jerry Baha at Anthony Taberna. Maganda umaga, Pilipinas! Isa na umaga. Check is brought to you by